Matapos tawaging AI-generated, ang mga inilabas na dokumento ni Maharlika ay tameme ngayon ang mga taga-PDEA, lalo na itong si Hepe, Lazon. Hindi din sila nakasagot sa tanong ni Bato de la Rosa. Matatandaan sa press release ng PDEA ay AI-generated daw itong PDEA leaks. Pero nang binigyang diin ni Senator Bato ang butas ng puncher sa dokumento ay hindi nakasagot ang PDEA. Halatang may itinatago ang mga ito. Samantala, sinigurado naman ni Senator Bato na naimbitahan na ang aktres na si Maricel Soriano at aaten nga daw ito sa susunod na hearing. Kaya naman, kaabang-abang ang mangyayari at maririnig ng taong bayan sa susunod na hearing. Dumarami ang bumibilim ngayon kay Senator Bato dahil sa effort nito na pag-ungkat ng katotohanan. Wala na raw pakialam ang mga netizen sa ibang senador. Natakot namang tulungan si Senator Bato. Hinamon naman ni Maharlika si Senator Bato na imbitahan din si PBBM Jr. upang marinig ng taong bayan ang kanyang panig. Ano sa tingin nyo ang mangyayari, mga kababayan? Nahulog sa bitag ang PDEA. 'Di ba? Nung simula, anong sabi ng PDEA? Hindi totoo ang kumakalat na dokumento. Sinabi pa nga nila, 'di ba? AI. Ngayon, anong sabi ng PDEA? Kung sino ang nagpapakalat ng dokumento na 'yon, mananagot. 'Di ba? Hindi man lang nila pinasinungalingan ulit. 'Di ba na talagang hindi totoo iyon. Hindi na nila sinabi iyon ngayon. Ang sabi na nila kung sino ang nagpakalat, 'di ba? Nung PDEA report na 'yon, demanda, kakasuhan at mananagot. So meaning totoo. Kasi 'di ba hindi na nila dininay for the second time around. Bagkos naganap na sila ng kung sino ang responsable sa pagpapakalat nung dokumento na yon. Oh, ano na? Hanggang ngayon walang statement. Kasi 'di ba nung first na kumalat yan, talagang pinasinungalingan nila. Pero ngayon nagkaroon na ng hearing, lumabas na yung si Morales, no, na nagperma doon sa PDEA report. Oh, wala man lang statement. Hindi nyo man lang papasinungalingan. Bakit? Kasi totoo. Ha? Kasi totoo. Wala na, no? Ang mga Pilipino right now, no, ay nakikita na talaga nila kung ano ba talaga ang kababalaghan at mga nangyayari ngayon sa bansa natin. And imagine that we have a president na sangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kahit dati pa yan. As long as gumagamit at malapit na ngang madakip, di ba? Malapit na ngang ma-raid, kaya lang pinigilan lang. Tapos anong sabi ng PDEA? Deny na lang para walang gulo. Wow! Huli, di ba? Wala, nahulog sa trap. Basahin natin mga lords. Umabot sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakakaranas ng involuntary hunger nitong Marso 2024. Pinakamataas mula sa datos noong Mayo 2021 ayon sa Social Weather Station's report. Pinakamataas mula 2021, 14.2% sa mga Pinoy nakakaranas ng gutom. Pasensya na po kayo. Kailangan kasi unahin si Kibuloy eh. Pasensya na po kayo. Kailangan kasi unahin ang politika eh. Pasensya na kayo. Kasi kailangan kasi unahin munang pabagsakin ang mga Duterte. Pasensya na kayo. Tiis-tiis muna. Kasi may mga ibang priorities pa ang mga politiko natin dito sa Pilipinas. Grabe mga lords, no? Tingnan mo, despite na nagbibigay sila ng mga ayuda at kung ano-ano, marami pa rin sa mga kababayan natin, no, ang nakakaranas at tumataas pa yan, no, ng gutom. Samantalang ang mga politiko natin, ang gagara na mga mansyon, ang gagara na mga bahay,
Samantalang ang mga politiko natin, party dito, party doon, concert dito, concert doon, passion show dito, passion show doon. Samantalang ang PCSO, hut 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 ng pera ng taong bayan. Samantalang ang DSWD ay nagagamit sa politika. Heto ngayon ang mga kababayan natin, ibang kababayan natin na nahihirapan na dahil sa taas ng bilihin, bilis ng taas ng bilihin. Buti pa nung panahon ni former President Duterte, kahit pandemic, kahit papano hindi napapabayaan ang mga Pilipino. Eh ngayon, kasi nga, busy sila. No, busy sila kay Kibuloy, busy sila sa SMNI, busy sila sa mga pagpapatahimik, no, sa against sa kanila. Busy sila sa pagpe-penalty at pagsususpend sa mga gobernador. Habang busy sila sa mga walang kwentang bagay, ang totoong problema ng bansa hindi nasosolusyonan. Ha, tingnan mo nga yung kamera ngayon. Ano ang mga pinag-iinitan ng kamera ngayon? SMNI, si Kibuloy, yung West Philippine Sea na naman. Ang daming investigasyon ng mga walang kakwenta-kwenta na nagugutom na lang ang mga Pilipino, pero patuloy pa rin, no, ang mga politiko natin sa mga walang kakwenta-kwentang issue. Nakakatawa lang mga lods, yung ibang mga loyalista. Grabe kung makapagsabing bumaba na sa pwesto si VP Inday Sara, di ba, mag-resign na siya as DepEd Secretary. Tanggalin na, no? Tanggalin na daw dapat ni President BBM si VP Inday Sara as one of his cabinet members. Nag-iisip ba kayo? Kung ginawa yan ni President BBM, kung gagawin ni President BBM yung kagustuhan nyo, edi mas mapapahamak si President BBM. Diba? Mas mapapahamak ang gobyernong ito. At alam niyo mga lords, if i-allow na tanggalin si VP Inday Sara, one of the reason yan na pwedeng mag-fall down ang government. Kasi lagi niyong tandaan, grabe ang suporta ng maraming Pilipino kay VP Inday Sara. Tapos tatanggalin niyo, nag-iisip ba kayo? Kung totoong supporters kayo ni President BBM, huwag niyong i-encourage na ganun kasi kasiraan yan ni President BBM. Kasi in the first place, wala namang sinabing masama ever since si VP Inday Sara kay President BBM. Yung respect at pananatili at suporta ni VP Inday Sara kay President BBM, andyan pa rin. Ha? Wala pa nga sinasabing masama si VP Inday Sara kay President BBM, nag-iiyakan na kayo. Paano na lang kaya kung mag-withdraw ng support si VP Inday Sara kay President BBM? Paano na lang kaya kung tupakin si VP Inday Sara at maging against siya kay President BBM? Good luck sa inyo. Wala pa nga sinasabi si VP Inday Sara. High blood na kayo. Paano na lang kaya? Diba, kaya nyo ba? Nahihirapan na nga kayong ipagtanggol, no, ang administrasyon na to. Gagawa pa ba kayo ng another problema? Mag-isip nga kayo. Hindi talaga nag-iisip ito. Ewan ko, hindi talaga nag-iisip itong ibang loyalista. Paparesignin si VP Inday Sara, siya ang may pinakamalaking nakuhang boto. Paparesignin niyo si VP Inday Sara, grabe yung kanyang effort para mapaganda lang ang DepEd. No, hindi perfect, walang perfect, pero kitang-kita natin yung effort niya, no, para tulungan at mag-improve ang Department of Education. Alam yan ng mga teachers natin, di ba? Alam yan ng mga estudyante natin, sila mismo ang makakasabi kung may pagbabago ba or wala. Hindi kayong wala namang kinalaman sa edukasyon. At subukan nyo lang tanggalin, no, si VP Inday Sara sa pwesto. Make sure kaya nyo. Make sure kaya nyo ang mga mangyayari.